Yung maintindihan yung nararamdaman mo dito. Wala ka nang magawa. Kasi nga, nandito ka na eh. Magandang gabi po sa ating lahat, no? Hindi po guys, no, sa aking mga video, no, hindi po ako masyadong nakakapagsalita kasi sa sobrang sama po ng loob ko, sarap po talagang sumigaw, sarap magwala, ang sarap, ewan ko, basta ang sarap pong gumawa ng problema. Nakakapagmura po ako ng wala sa oras. No, umiiyak po kasi talaga ako dyan, pero hindi po ang sarap pong umiyak ng hagulgol talaga. Kaso syempre nakaharap tayo sa camera. Pa-cute-cute tayo ng konti. Nakakaya naman talaga naman. At saka baka mamaya guys ay mamaga yung mata ko. Kasi pag once po na umiyak ako ng talagang iyak po, ikinabukasan wala na akong mata. Kaya, ayun. Parang sumasama po ng loob ko talaga dyan. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Kasi nga naman, iniingatan ko po yung aking mga account, no, mga sa aking social media na dapat nagsusumikap po ako na makapag-upload. Tapos, excited tayong mga OFW guys. Excited tayo pag papunta na tayo sa pagpapahinga natin. Kasi yun na yung time natin na makapag-cellphone, yun, makapag-explore sa social media, makakita ng mga kung ano-anong mga balita, mga kung ano-anong ganap. Ayun, makapag-upload tayo sarili natin mga video. Kahit pa paano po ay nababawasan po ang ating mga homesick, no? Nabawasan ang ating mga kalungkutan dito kasi na sa pamamagitan po ng ating cellphone ay nakakausap natin, nakakapag-chat tayo, may nakakausap natin yung mga mahal natin sa buhay. Tsaka, yun po yung nagiging libangan natin kapag wala na tayong trabaho. Tapos, syempre, ang hirap talaga pagka may ina-upload ka, may account ka na iniingatan, tapos hindi ka pa kukunikin kasi yung wifi nila hindi daw libre. Yan yung mga inuutos-utos nila sa akin dito, libre. Ay, napapansin nyo ba yung labi ko guys? Di mo na alam kung labi pa ng buhay o labi ng patay. Parang nagba-violet na eh. Parang na-over na sa putla. Violet na yung parang ano na hindi na maintindihan. Hindi ko na alam kung sa gutom yan o talagang namutla o na wala na. Pa na ako magsalita eh. Sakit ang ulo ko. Ang hirap. Ang hirap po talagang maging hirap talaga mag-abroad guys. Kaya lahat ng mga gusto mag-abroad dahil sa kahirapan ng Pilipinas. Dahil walang-wala kayo sa Pinas. Sakit ng ulo ko. Diyan po sa Pilipinas guys, kahit gaano ako kahirap dyan, kahit walang-wala ako dyan, pero hindi ako naiyak ng ganito. Umiiyak man ako
kung may problema kaming mag-asawa. Pero sa hirap, pagod, yung minsan iniisip ko matatapos din ako. Kaya ko to. Kasi dapat hindi na ako umalis eh. Alam mo dati, guys, palaban ako. Kung anong hindi pwedeng ipagawa sa akin ng amo ko. On the spot, nagre-reklamo ako. On the spot, hindi ko sinusunod. Nakikipaglaban ako. Dahil yun yung tama. Pero ngayon, bakit hindi ako marunong sumagot? Hindi na ako kasing tapang ng dati. Dati, kahit na baby pa yung anak ko, kapag ayaw ko. Kahit nga balik pa ako sa agency, kahit na umuwi pa ako ng Pilipinas. Pero ngayon parang, bakit ganun? Kung kailan dapat sana batikan na ako sa pag-abroad eh. Lahat ng pasikot-sikot dapat alam ko na. Di dapat alam ko na. Alam ko na talaga. Pero hindi ako nakakapagsalita. Pinagtatrabaho nila ako dito. Mag-alas 12 na ngayon ng gabi. Maghapon, kagabi pa ako dumating dito. Wala akong hapunan. Mabuti na lang na-save ko yung sarili ko. May dala akong pagkain. Nakakain ako. Kung wala pala akong dalang pagkain, kagabi, buong maghapon akong walang kain, guys. Ngayon, wala akong kain ngayong maghapon na to. Lalo pa wala kami sa bahay, no? Bahay ito ng nanay niya. Hindi ko kabisado. Tapos sila, tulog lang sila. Pagdating ng hapon, gigising na sila. Yun, pinalabas ako doon. Babantay ako sa mga bata doon sa labas. Di tubig, wala. Kasi nga nakatago. Di ko alam kung saan. Sakit ng ulo ko sa gutom kahit nainom naman sana ako ng tubig. Hindi ko na kaya kaya tinanong ko yung tubig kung saan nakalagay. Ngayon, mula umaga, tanghali, hapunan ng kain. Alam mo kung anong oras na? Alas 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi. Ang hapunan nila. Hilong-hilo na ako, nagtrabaho ako. Kumikilos ako, nanghihina na talaga ako. Ngayon, pagkatapos ko maghugas sa mga pinagkainan nila,
nagpaalam na ako na pumasok dito. Noong unang araw, noong unang gabi ko nakakunik pa ako ng wifi. Ngayon, tinanggal ang wifi. Hindi raw libre ang wifi dito. Doon lang daw sa bahay nila. Pero ang utos sa akin dito, yun o. Yun, kita niyo yung vacuum. Yun. Vacuum yan. Sabi ko, madam, matutulog na ako. Sabi niya, dalhin mo yung makina, yung vacuum. Bukas, linisin ko raw dito. Pati doon sa kabila. Yung mga bintana. Tapos ngayon, pinaglinis ako doon sa kusina ngayon. Tapos, yung trabaho ko dito, libre. Yung wifi nila, hindi libre. Okay, di ba? Sa gigil ko, naiyak ako. Gusto kong kausapin yung amo ko. Pag-uwi namin doon. Makikipag-usap ako sa kanya. Na kailangan mong balis ako, alis ako. Hindi ko alam eh. Alam mo guys, yung pagod, walang problema sa akin yun kasi nga, workaholic naman ako eh. Masipag ako, hindi naman ako tamad. Malinis din ako sa bahay. Pero yung isang beses ka lang kakain sa isang maghapon, puta. Parang hindi ako talaga abot ng 2 taon. Hindi ko alam. Tapos tinanong ko. So, hindi daw pwede ang wifi, bawal ang wifi dali. Bawal ang wifi dito. Kasi hindi raw libre. Sabi ko, okay madam. Tiyak ka palang mukha, nag-utos pa ng vacuum. Ayun. Alam mo yung pakiramdam? Na gusto mo nang umuwi. Umuwi. Pero hindi pwede kasi nga walang mambubuhay sa akin. May anak ako. Putang inang buhay to. Ang sakit ng ulo ko talaga. Alam mo kung may bubuhay lang sa akin sa Pilipinas. Hindi ko na naranasan to eh. Yung kailangan ko magtiyaga. Kailangan ko magtiis. Kailangan ko kasi walang bubuhay sa akin. Walang bubuhay sa amin ng anak ko. Kailangan ko magsumikap. Kailangan ko magsakripisyo. Kung sana lang, kahit mga pangangailangan namin sa Pilipinas, kung mas masuporta lang sa akin. Kaya ko naman eh. Kaya ko namang mag-income doon. Mag-vlog ako. Hindi kayo magtrabaho ako sa call center. Kasi walang pera. Walang tumutulong sa akin.
Kahit man lang magnegosyo ko na maliit. Para kahit papaano, hindi ako maiinip. Hindi na ako mag-abroad. Magtitinda ako kahit na konti lang. Puhunan. Putang ina, balo kasi ako eh. Alam niyo yung pakiramdam ko guys, kanina. Hinang-hina na talaga. Naobserbahan ko yung sarili ko kasi baka mamaya eh, matumba na ako, no? Mahimatay ako bigla. Ang hirap.